Aquarius, cleanse lang natin ang space mo. For Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign at Venus, general reading tayo. Salamat sa pagbisita. Tarot Express ulit na Tagalog. Salamat sa pag-subscribe. At kung bago po tayo dito, salamat sa pagbisita. Maaaring hindi mag-resonate sa iyo lahat, pero meron at meron ditong meron at meron ka mapupulot. Maaaring sa oracle card, or maaaring ito ay sitwasyon ng kaibigan mo, or pwede ding sitwasyon, cross-watcher ka at ito ang current sitwasyon ng iyong iniisip. Not necessarily boyfriend, girlfriend, asawa, pwede ding kaibigan. Okay, general reading, maaaring sa career, mukhang career ang tinitingnan or ang dilemma ngayon ni Aquarius. Ang life situation niya ay tungkol sa career. Maaaring meron kang na-miss na offer na binigay sa'yo in the recent past. So, meron ka nang iniisip na gawin noon pa man pero hindi mo ginawa. So, parang ngayon, eto ka parang napagod na napagod na sa sobrang dami mong trabaho. Pwede din kasi na dahil hindi mo sinimulan yung dating gusto mo nang simulan, pwede kasing parang same siya dun sa reading mo na English. Check out mo lang yung link sa description box, magre-redirect yun sa blog. Tapos pag nagpunta ka sa homepage, nasa baba nun yung mga readings na English for this month, for April. Venturing ka or hati ka sa pagiging self-employed versus sa pagiging employed pa din. Nag-stick ka dun sa career mo pero in the long run parang lalo ka napagod. Alam mo na mapagod ka kung magiging self-employed ka, pwedeng freelancer, pwede magtatayo ng business, pero yung pagod na yun may sa worth it. May sa worth it. Kung may word na ganun, may sa worth it. Ganun. Medyo worth it siya. Worth it yung pagod. Ito kasi yung pagod mo ngayon parang hindi na siya nakakatuwa. So ngayon parang mukha din naman na let go mo na, magbabawas ka na ng mga dami ng ginagawa mo. It doesn't necessarily have to be self-employment or freelancing. Pwede din kasi na nag-APE ka, annual physical exam, tapos may lumabas na may health condition ka pala na kailangan mong gawin. Whatever it is, kung ano man yung struggle to, pwedeng health, pwedeng sa resources, sa pera, sa career. Mukhang yun yung na-connect natin na energies ngayon, April, for Aquarius. May pagod, alam mo yung parang forever ka na lang lumalaban. Pwede din na fighting for your rights ito sa post, sa kumpanya. I mean, fighting for your benefits, pwedeng ganon, fighting for a case na kung sa dole yan, talo sila, alam mo yun, na ikakapanalo mo. So, parang para sa'yo, kailan ba to matatapos? Pakiramdam ko, once na umalis ka na sa sitwasyon yan, dun mo makukuha yung ligaya na inaasam-asam mo. Maaari din kasi na yun nga, nag-quit ka na ng job kasi gusto mo mag full-time parent, gusto mo mag-focus sa mga anak mo, tapos wala mang ganong kalaking pera, pero may yung emotional satisfaction buong buo sa'yo at you couldn't ask for more. Parang ganon ang peg mo ngayon, Aquarius. Yun, parang pera ulit or may struggle pagdating sa kaperahan. May struggle kung paano pwedeng iraos yung pang araw-araw, pwede ding makabayad ng utang, mairaos yung loan na ginawa, pwede ding bumili ka ng bahay a few years back tapos hindi ka pa rin tapos magbayad. Tapos ngayon parang nag-quit ka na sa job, kailangan mo na magbawas, so medyo siguro iniisip mo paano babayaran yun. Alam mo na God will provide, pero parang may part of you iniisip mo, kailan ba ito matatapos? Hindi pa ba ito tapos? Hanggang kailan to? Hanggang kailan ko pagdudusahan to? Kung ano man yung pagdurusan na yan, na yung ang daming conflict, girl.
mo siya, lagi ko naalala yung Revenant na pelikula dito eh. Yung nagtago siya sa loob ng bison, si Leo DiCaprio, nagtago siya sa loob ng bison, parang uhaw na siya, ang haba ng adventure niya, ang haba ng labat niya, papunta dun sa journey niya. Tapos wala siya matulugan, sobrang lamig, natulog siya sa loob ng bison, napatay na. So, reminiscent to nung itong card na to, nung part na yun, kasi ang haba nung struggle mo na pinagdadaanan at kaya dumating ka na sa point na ready ka na mag-let go. Hindi, it doesn't matter kung let go na aalis ka na, pwede ding, malalaman natin mamaya sa mga susunod na cards, pwede ding let go as in suko ka na, kung meron kang legal battle dun sa kumpanya, hindi na siya worth it. At ayun ka nga, parang tapang ko eh, laban ako, at may prinsipyo kang tao. Ang Aquarius talagang mataas ang prinsipyo. May ambisyon, may vision, gagawin nila lahat para magawa yun. Maaaring parang pa-shift sila na hindi ganun ka-focused, pero pag visionary kayong mga Aquarius at meron kayong may ambisyon, ganun. So, mataas din ang malakas ang prinsipyo. Pwede ding pride. So, kung pride nang gagaling yun, maaring itong buwan na to, April, ready ka na lunukin yung pride na yun. Kasi, you're all for kung ano yung magpapaligaya sa'yo. Pwedeng para sa pamilya mo. Parang hindi na worth it tong laban na to. Kasi, meron akong, kailangan ko mag-focus sa pamilya ko. Kailangan nila ako. While, yung pinaglalaban ko ay para din sa kanila, hindi na siya, masyado na siyang mabigat. So, yun. I surrender. But that doesn't mean na suko na ako in terms of sinusukuan ko yung laban. Tuloy ang laban, pero mamimili lang ako ng part na lalabanan ko. Parang ganun. Yun. May pagod, may pwede din hindi ka na kasi makatulog, pero 10 kasi to closure na ng bagay na pinaglalaban na yon. Pagod na, time to sleep, ganon. So ngayon parang siguro itong April, pagkakataon siya, o pwedeng nandun ka na, pinaplano mo na siya na i-evaluate yung resources mo, evaluate kung anong meron ka, at gumawa ng plano. Pwedeng ganon. Pwede din kakausapin mo yung manager mo, paano susolusyonan yung issue mo with the company. Pero ingat ka, kasi baka walang pagpapakumbaga baba. Maaari kasi lumapit ka sa manager mo, makipag-usap ka doon sa mga boss mo, pero may galit, may inis, may pag-express na parang bakit nyo ginawa sa akin to. Kung doon ka nang gagaling, ingat ka na lang, kasi baka mag-backfire. So, dahil nga parang napagod ka na, may chance na mag-breakdown ka o magdrama ka based on emotions yung approach mo sa kanila, as opposed to chill lang or neutral lang, walang emosyon na involved sa pakipag-usap sa kanila. Okay, maaring tight ka ngayon, kaya doon nanggagaling yung frustration, yung inis, may blame sorry Aquarius, may blame ako nakikita, parang kasalanan nila bakit ganito yung nangyari sa akin, kasalanan nila bakit short ako ngayon. May ingat ka sa ganon na magturo. Pero tingin ko
Ang ganda nito eh, oh, 9 of Cups tsaka 10 of Cups, magkasunod, emotional satisfaction, um, ligaya, contentment. Tingin ko, once na makapagbawas ka na sa dami mong ginagawa, at makapag-focus ka na, kung yun yung goal mo, mag-focus sa family, once na gawin mo yung goal mo na yun, tingin ko, yan, parang ang luwag sa dibdib, luluwag yung dibdib mo. At kung hindi, magbabago ka ng paraan kung paano mo i-handle yung pera, doon magkakaroon ng pagkakataon para mabalanse yung lahat. Kung may utang, huwag na umutang, bayaran mo na yung utang, ganun. Kasi baka malaking part nun yung yung pagod, yung inis, or yung energy na gusto mong mag-blame, gusto mong magturo ng ibang tao. Merong tao around you, pwedeng ikaw to, pwede ding boss mo to, fierce siya eh. Kita mo naman layo, no? Creative, passionate, visionary din siya katulad mo. Pero kung may vision siya, sinasamahan niya ng action para magawa yung vision na yun. Very determined na tao. Pwedeng siya yung cause ng stress mo. Masyado siyang influential sa buhay mo. Hindi ko masabi kung siya yung makakatulong sa'yo. Pero itong tao na to, under the 10 of Swords, maaaring siya yung stressor mo. Hindi ko rin alam kung asawa mo yan. Pwede din. Pero hindi eh. Kasi kung career yung core energies mo dito, at kailangan mo na magbawas, missed opportunities, pwede ding sobrang tight sa pera, naubusan ng pera, pwede din kasi na business partner mo to, tapos hindi aligned yung vision niya sa vision mo, pero dahil yung position mo hindi naman same as position niya, pwede kasi yung CEO to eh, tas ikaw, sorry dun sa noise, yung aso ko humihilig, ewan ko kung narinig nyo. Anyway, itong tao na to, maaaring siya yung CEO, tas ikaw, let's say, COO ka, or supervisor, ganyan. Para sa'yo, dahil ikaw yung nasa ground, tingin mo, at nakausap mo yung mga tao, maboka ka sa mga colleagues mo, may social, interaction ka sa mga colleagues mo. Alam mo yung mga hinanakit ng mga tao, mga rank and file employees. Itong someone na to, hindi naman sa hindi nakikinig, pero nakafocus siya, kaya nga siguro CEO siya. Nakafocus siya dun sa paano lalago yung kumpanya. And hindi na kayo aligned. So siguro isa yun sa mga factors kung bakit gusto mo nang i-let go tong job na to, kasi hindi naman kayo magka-same page nung boss mo. And kung ano man yung suggestion mo, hindi naman sa hindi sila nakikinig. Siguro pakikinggan ka nila, pero walang action towards that. Meron silang action pagdating sa mga gusto nila mangyari, pero pagdating sa mga suggestions mo, parang deadma sila. So, maaaring, ayun na nga, meron ng pagsasarado ng chapter na ito. Mukhang aalis ka na, magre-resign ka na. Pwede ding tatanggalin ka, maunahan ka ng boss mo, tatanggalin ka, pwede ding ganun. Malilay off ka, ganun. Pero, panahon, good sign to eh. Lagi itong closure. May closure ka dito, sabi ko kanina, 10 of Swords. 10 of Pentacles. Maaring aalisin ka nga, mawawala ka sa posisyon at mawawalan ka ng pera, pwedeng gano'n. Pero simula siya ng bagong pagkakataon para, tingnan natin itong last card, para ma-discover or mahanap mo itong emotional fulfillment. Kasi padating siya sa'yo. Kung hindi man nasa iyo na ngayon, padating siya sa'yo. Pwede din na yung iba sa inyo, perfect yung love life, pero yung pagdating sa trabaho,
medyo may issue. So, you can't have it all daw. Ganon. Pwedeng ganon. Pero sa ngayon, April, sa mga tao na nanonood, kung focus kayo sa career, meron dilema na nakakapagod na. May something, may issue sa work, may issue sa pera. May pagod na involved around it. May frustration. May yung irita na parang alam ko naman na mali manisin ng ibang tao, pero talaga kasalanan niya yung gano'n. Kasalanan niya kung bakit naging gano'n Inaano ba kita yung gano'n. So, hindi kita masisisi kung manisi ka ng iba. Naiintindihan ko naman. See, tower. Ito yung sampal sa mukha ni universe na parang, ayaw mo umalis. Eto, parang ako na gagawa ng paraan para umalis ka dyan. Kasi pagod ka na, kailangan mo na magpahinga. At lovers, you will make that choice. Maaari din kasing ito, mukhang yun nga, pipiliin mo na yung family mo. Pipiliin mo na yung bagay na tingin mo magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Kung wala ka sa sitwasyon na yun, maaaring ito ang mensahe ni universe na piliin mo na kung ano yung tingin mong magpapaligaya sa'yo. Kung napapagod ka na dyan sa trabaho mo, napapagod ka na trade, sorry, narinig ko yung trading, napapagod ka na kakatrabaho, kailangan mo na siyang layasan. Otherwise, bibigyan ka ni universe ng sampal sa mukha para umalis ka na ng tuluyan. And this is a good card to show up sa dulo ng spread mo kasi may pagpili, merong tough decision na gagawin. Message sa'yo, Oracle card para kay Aquarius. Oracle card para kay Aquarius. Huwag mong iwasan yung bagay na huwag mo nang i-sweep under the rug. Huwag mo na iwasan. Huwag ka nang tumakas dun sa mga bagay na meant na mangyari. So kahit nakasa mo yan, magstay ka pa, mangyayari ang pag-alis. Pinoprolong mo lang yung agony. Huwag mo nang i-prolong kasi darating ka dun sa point na tatanggalin mo na siya sa life mo. So, Butterfly Garden. Very, very aligned siya dito sa dalawa na emotional satisfaction na sinasabi ko. Small moments in your life na kailangan mong i-notice. Siguro kung sasabihan ka ng universe, parang ano bang kailangan kong gawin para mapansin mo na kailangan ka ng family mo? Ano bang kailangan kong isampal sa'yo para mag-slow down ka? Yung ganon. Mukhang yun yung mukhang yun yung gustong palabasin ng oracle card na ito. Maraming bagay sa buhay mo ngayon na ano ba yun? Precious moments, ganun. So, sa paanong paraan mo pwedeng i-encourage or tutulungan yung sarili mo na mag-focus dun sa precious moments na yan sa buhay mo. Kasi marami kang nami-miss out dahil masyado kang tutok sa pagpapalago ng pera, masyado kang tutok sa trabaho, ngud-ngud sa trabaho, pwedeng workaholic. Capricorn ka ba? Siguro cusp ka. Yung nanonood nito ngayon, may cusp na or may Capricorn sa birth chart nyo. Workaholic, ganyan. So, yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin na nangyayari sa buhay natin, paanong paraan mo pwedeng mapansin yun? Kasi sa pagtuon mo ng pansin sa mga maliliit na bagay na yun, magbibigay sa'yo, magbubukas ng, epiphany moment or parang malaking, may madidiscover ka na hindi mo pa na-discover, maaaring sa sarili mo or sa paligid mo. So, iwan ko na yun dun. Aquarius, salamat. Like, share, and subscribe. And I hope to see you next time. My name is A. And sa suulitin. Bye-bye!